Virgo, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. At remember, ito ay gabay lang. Pwede mong i-control ang sarili mo. May free will ka. So, it depends kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. At Virgo, kung napadaan ka sa akin channel, please subscribe, pakihita notification bell, share, like, and comment na rin. Kung sakaling makaka-relate ka sa reading na ito. So, universe, ano ang message kay Virgo for this week? August 3 to August 9, 2026. Ang iyong current situation, Page of Swords. Ang challenge, King of Pentacles. Focus, Ace of Pentacles. Future energy, Ace of Swords. Ang iyong outcome, the High Priestess. Very Virgo, High Priestess. Lakas na intuition mo, Virgo. Which is, yun yung energy mo. Analytical. Very analytic. Laging nang i-scan ng mga kung ano-ano isip o mga ginagawa ng mga tao around you. Yun yung mga nakikita ko sa'yo. Okay, Virgo, ang iyong current situation or current energy, Page of Swords. Speaking, stalking, o meron kang ini-stalk. Meron kang gustong alamin. Hindi ko alam kung tungkol saan, pero meron kang nararamdaman at sa tingin mo, may gusto kang alamin. Okay, we'll see. King of Pentacles, ang iyong challenge. Ang challenge mo is ang iyong self-growth. Kung paano mo ibibigay sa sarili mo. Gusto mong mamasyal, gusto mong bumili ng kung anong mga bagay na sa tingin mo magpapasaya sa'yo. Pero this time, napipigilan ka, hindi mo alam kung bakit. Either may iba kang priorities, na kahit gusto mong mag-enjoy, na uudlot. Okay, ang iyong focus, Ace of Pentacles. Opportunity. Or pera. May pera ka naman eh. Pwede mong i-enjoy. Andito yung focus mo ha. Nasa material na bagay. So yung love sa'yo, although this is a love reading, pero sa ngayon hindi ko nakikita na puro love ang nandito. Stability when it comes to material things ang nakikita ko sa'yo rito. Pero this time, sa sarili mo, hindi mo maibigay kung ano yung mga needs mo. That's why challenge mo yan. Pero meron ka. Meron ka. Andito nga yung focus mo actually. Sa kung paano pa maparami, kung ano man ang meron ka. And then, Ace of Swords, meron kang gustong klaruhin. Kaya nga ito naguguluhan ako rito dahil ito meron sa yung communication or stalking. Meron kang gustong kausapin. Either, regarding kay King of Pentacles, which is ito ay isang taong mas matanda sa'yo or literal na asawa mo. Na sa ngayon, meron siyang dapat i-provide, pero hindi mo na, okay, now I get it. Meron siyang dapat i-provide o ibigay sa'yo, pero hindi mo makita. Hindi niya maibigay. So, ang focus mo ay nandoon. Kailangan mo alamin kung bakit. And then, ang iyong future energy, Ace of Swords. May kaklaruhin ka. Gusto mo ng katotohanan. Ano bang nangyayari? May issue ba? O mayroon pang ibang bagay na hindi ka sinasabi? O kailangan mong klaruhin sa akin. Yun yung energy na nakikita ko sa Virgo. Dito sa person na involved sa sitwasyon na to. Which is ang nakikita ko nga is partner mo or asawa mo. And then, ang iyong outcome, the High Priestess. Sundin mo lang daw yung yung intuition mo. Kung ano man yung mga kutob mo o kung ano man yung dapat pag-usapan. Kasi hindi naman nakikita ko rito is hindi kayo mga bata, mga mature na tao nakikita ko rito Pagdating sa isip, yes, physically, yes.
Pero pagdating sa isip, parehas kayong nasa tamang gulang na. So, alam nyo kung ano yung tama at mali. Okay, clarify natin si Page of Swords. Page of Swords, Six of Swords, Seven of Cups, the Tower. Ingat ka Virgo ha, kasi ang nakikita ko rito sa'yo is magkakaroon ng, gusto mo ng confrontation dito kay King of Pentacles. Which is, mahalaga siyang tao sa iyo. Yun ang nakikita ko eh. Na meron kang dinidiman sa kanya na hindi niya maibigay sa'yo. Ito ba ay stability sa relasyon ninyo o literal na pera na kailangan niya i-provide sa'yo? At dahil doon, prangka ka kasi, ang mga Virgo is prangka yan eh. May mga sasabihin ka dahil para sa'yo gusto mong magsalita, gusto mong sabihin kung ano yung gusto mo. Pero sinasabi ko na konting preno, konting ingat kasi kung sa tingin mo, yes, mariresolba kung may issue man sa inyong dalawa ngayon or merong mga tension, sa tingin mo kasi ang pakikipag-usap sa kanya is, yes, mariresolve ya. Pero depende kung paano mo yan sasabihin. Kasi may mga tono tayong ginagamit, lalo na kung may pagka-sensitibo yung taong kakausapin mo. Dahil baka isa yan sa mag-cause ng sa ngayon tension lang, and then in the end is magkaroon talaga ng mas matindi pa sa tension, which is sudden hiwalayan or suddenly ending ng situation. Anong pipiliin mo? Yung kausapin na maayos or ng malumanay o yung padadaanin mo yung bugso ng damdamin mo? Dahil lang sa meron kang dinidemand sa tao na ito. Na hindi niya ma-provide, hindi niya maibigay sa'yo. So, ang nakikita ko rito is maayos na pag-uusap. Pero dahil nga sa emosyon mo, maaaring nagsimula sa tensyon hanggang sa marahas na pakikipag-usap na magkokos ng sudden ending. At paalala, ito ay gabay lamang. Pwedeng hindi naman mangyari, kaya nga sabi ko may free will. May free will ka, Virgo. At depende to kung anong sitwasyon meron ka. Kaya nga like ko sinasabi, pwede kang makarelate, pwedeng hindi. And then King of Pentacles, ang iyong challenge. Page of Cups, Five of Pentacles, and Queen of Cups. Remember, si King of Cups, Queen of Cups, literal na earth sign, earth energy, Pentacles, which is Virgo. So, ikaw to Virgo, si Queen of Pentacles, and then si person mo, si King of Pentacles. Which is, nagkakaroon kayo ngayon ng tension or issue regarding sa, like I've said before, pera. So, now, naklaro na. Na dapat pinoprovide niya sa'yo this time, at this moment, pero nag-i-struggle ka na makuha o i-provide niya sa'yo. Which is para sa'yo unfair. Kasi King of Pentacles is ano to? Hindi siya, alam mo na meron siya. Alam mo na maipoprovide niya sa'yo ngayon. Pero bakit hindi niya magawa? There's something wrong. Yun yung inaano mo. Kaya kagalit na galit. Na dati, ando dun yung, yung pagpo-provide niya sa'yo. Lagi siya nasa likod mo. Kahit anong demand mo, nandiyan dyan. Pero bakit ngayon hindi niya maibigay? Na nagkukos ng away. Na minsan para ka pang kailangan mo pang not really magmakaawa kasi asawa mo, pero
Yun nga ang naiisip mo rito eh. Asawa kita, partner kita. At nakikita kong kaya mo i-provide. Pero bakit hindi mo maibigay? Saan ba napupunta? Sino bang pinag-uukulan mo ngayon yan? Meron bang iba? So, yun yung ano mo na nagkukos sa'yo ng galit. Na gusto mong sumabog. Kaya nga sabi ko, preno ng konti. Kung mapag-uusapan ng maayos, pag-usapan. Ace of Pentacles ang iyong focus. Kaya naman pala ang focus mo ngayon is ang mag-gain ng iyong financial security. Kailangan mo ma-secure yung sarili mo. Paano nga naman yung araw-araw na gastusin, di ba? Paano ka makakapag-provide o makakabili ng mga needs mo? Kung may anak kayo, paano na, di ba? Ace of Pentacles. Eight of Wands. The Fool in reverse. The World card. Change. May pagbabago, Virgo. Or may dapat nang mabago. Kung sa tingin mo, sa ngayon hindi ka na makakaasa sa taong to pagdating dito. Kasi may nangyayari when it comes to mga financial o material na bagay na usapin. So, kung yung dati na ipoprovide niya sa'yo noon, pero ngayon nawawala, it because sa mga pagbabago na siya mismo ang gumagawa. Kaya yung dati, inaakala mo na magandang relasyon na meron kayo, ngayon parang nawawalan ka na ng pag-asa. Asan na rito yung dating tinitingala mo o hindi tinitingala pero yung taong lagi nandiyan sa tabi mo na ngayon hindi mo na maasahan. So kahit anong dasal mo sa Panginoon, parang naano ka na, napanghihinaan ka ng loob. Tingin mo sa sarili mo ngayon down na down ka. At yun yung biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang sa tingin mo yung mundo mo biglang nagbago 360 degrees. Biglang bumaligtad. Ang dating galante ay hindi na makapag-provide ngayon. So, hindi mo alam ngayon kung saan ka kukuha. Kung sinong pwedeng sumuporta sa'yo. Kung sino ang pwede mo hingan ng tulong. Kasi sa ngayon, hindi mo ito maasahan. At tayong mga tao, pag ganyang hindi lang sa'yo, Virgo. Sa lahat in general. May mga kinagisnan ka o kinagawian ka ng pattern or situation na naging komportable ka na. And then, suddenly, nag-change, nagkaroon ng pagbabago. Hindi sa magandang pagbabago, kundi sa ganito na hindi kagandahan. Of course, hindi mo alam kung sinong o kung ano, kung paano ka na, kung sinong hihinga mo ng tulong. Ace of Swords, kaya pala kailangan mo ng rito. Ng kausap o makakausap. Gusto mo ng kaliwanagan. Ace of Swords, Two of Cups, Six of Pentacles, Four of Wands. Alam mo kung sino man ito, which is nakikita ko Two of Cups, which is marriage, romantic partner mo to. Gusto mo ng stability. Gusto mo ng balance. Kung ano yung meron kayo dati. Equal give and take. Total meron ka, ibigay ka sa akin. Kasi nung ikaw naman dati ang meron, andiyan ka rin para sa kanya. Maybe this time wala ka dahil siguro wala kang work. Umaasa ka lang sa taong ito. So, kailangan mo talaga siyang asahan. But in the future, iniisip mo kung paano mo babalansin yung buhay mo. Lalo na kung hindi lang ikaw ang umaasa sa taong to, may mga anak ka rin. So, ang nakikita kong gagawin mo sa kanya o sa sitwasyon na to in the future is magkaroon ng pag-uusap, kung maaaring idaan sa legalities, baka idaan na lang doon. At lalo na kung may involved na mga bata, kailangan yung pag-usapan. Kasi nagkakaroon ka na ng struggle dito sa
kung saan kang resource, kung saan yung mga resources na mapagkukuhanan mo para lang sa mga needs mo o needs ng family mo, which is sa tingin ko may mga anak ka. At hindi mo matanggap yun dahil hindi mo matanggap na kailangan mo pa magmakaawa para lang mabigyan ka. Which is unfair, di ba? The High Priestess ang outcome. Three of Wands, the Sun, Seven of Wands. Okay, tibayan mo daw ang iyong dibdib. Kung kailangan mong dumipensa, gawin mo. Kung kailangan mo ipaglaban kung ano ang nararapat sa iyo at sa mga anak mo, gawin mo. At kung kailangan mong humingi ng tulong, yung malalapit na kamag-anak mo, hingan mo yan dahil kailangan mo sila. Huwag kang mahiya. Kung kailangan mag-travel ka pa para mapuntahan yung mga kamag-anak mo na pwedeng tumulong sa'yo, puntahan mo. Kasi sila lang sa ngayon yung makakapitan mo. Lalo na kung talagang kailangan mo na. Gawin mo. Okay, Virgo, ang iyong message. Last message. I'm scared of what we could become. Yeah. Takot ka. Takot ka na once na itong taong to is mag-stop talaga. As in totally wala na. Hindi mo na alam kung paano ka na, paano na yung mga mahal mo sa buhay na umaasa sa kanya. So kung kinakailangan mong magbanat ng buto, tumayo sa sarili mong paa, gawin mo. At first, kailangan mo munang humingi ng tulong sa mga taong aasahan mo o sa tingin mo hindi kahihindian. Okay, Virgo, ito ang iyong message for this week. Sana may nakuha kang advice na makakatulong sa'yo. So, see you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!